I have gained the favor from the Lord and He gave me a chance na ako po'y makapasok sa scholarship. And this is a great help po mga kapatid. Just because alam nyo naman, kami pa rin ay nag-a-adjust in these days. Wala pa kaming isang taon dito sa Ilocos. And we are still praying and hoping na magbigay ang Panginoon ng constant na sustenance, source of income for us. And we are currently doing that right now. And salamat sa Panginoon dahil this is one of the consolations that God gave to us. And sabi nga po lagi ko naririnig yan sa boses ng aking father ever since I was little. Kasi mga kapatid, ever since nag-start ang missionary work ang aking father, totoo po yung sinasabi nila na na-expose na po ako pagdating sa doctrines, pagdating sa aral ng Biblia. First time na ma-read ko ang buong Bible na as in the whole book when I was 7 or 8 years old. And on that times too ay maraming nagko-comment sa akin that times, lalong-lalo na pag may mga meetings. And they're always saying na, Josh, ang galing-galing mo. Ganyan. But ang sabi sa akin ni Papa, at lagi niyang warning sa akin, sabi niya, pag may nagsabi sa'yo ng ganyan, lagi mo sabihin, glory to God. Pero bakit nga ba? Bakit nga ba glory to God? Mga kapatid. Kasi meron times minsan na tayo, bilang isang believer, or kahit hindi pa believer, meron tao talaga, meron times na sila ay nasa top. Meron times na sila ang pinapupurihan. Meron times na sila ay yung mas nakakahigit kesa sa iba. At bilang mindset nga ng mga Pilipino, kapag ikaw ay nasa taas, crab mentality, hahatakin ka pababa. Pero meron namang ibang tao na i-commend ka palalo. Pero ano nyo yung danger doon mga kapatid? Mas dangerous pa pala yun kaysa doon sa crab mentality. Because of the word pride. And why pride? Alam nyo ba mga kapatid na ang pride, ang rason kung bakit si Lucifer naging si Satanas. According to Isaiah, 5 times niya na binanggit ang I will. Ano yung I will doon? I will soar above the heavens. I will rule the earth. I will rule the heavens. And pinakahuli niya sinabi niya, I will be the most high. Yeah. Sino yung most high? Ang Panginoong Diyos. Doon siya nahulog. I will be like the most high. At alam niyo mga kapatid, doon sa 5 yon, bilangin niyo kung ilang ilang letters ang word na pride. P-R-I-D-E. 5. And yung gitna niya is I. Ako. Yan. So that's the danger behind that. And ang gusto ko po sanang i-impart sa inyo po, na ito po yung nakatulong po talaga po sa akin my whole life, is how believers should react or should enact when they are on the top of their lives. Ano yung dapat reaction natin mga kapatid? Ano yung dapat nating gawin? Okay. So being the top, it is not a proof of spiritual maturity. Kasi binibigay talaga ng Diyos talaga yan. And when you're on the top, hindi mo pwedeng ipagmayabang sa sarili mo, dahil ito sa aking kagagawan. Dahil ito sa aking sariling pagsisikap. Dahil ito sa aking pagpupursige. Hindi mga kapatid. Dahil may sinasabi ang scriptures na there are seasons of success. Lalong-lalo na sa Ecclesiastes chapter 3. There is a time to be born, a time to die, a time to plant, a time to be cast away. Hindi ko alam mga kapatid kung memorize ko pa yung buong chapter na yun, but I need to review it para may memorize ko sa inyo. Ecclesiastes chapter 3. Okay. Blessings reveal whether a believer leans toward gratitude or pride, dependence or self-reliance. So, ibig sabihin, ang blessings pala ay nagpapakita kung ano yung totoong pagkatao natin. Whether we will accept it or whether we will give it back to God. And the number one point that I would like to give to you mga kapatid is, point number 1, bring back the glory
and praise to God. Of course, when you're on the top, when you are feeling that ikaw ay pinapapurihan ka na ng mga tao, you always give back the glory and praise to God. Imagine a mirror, mga kapatid. The light is the praise that people give you. And what is the source of that light? Galing yun sa Panginoon. And what will you do? You will act as the mirror for God to be highlighted. Gets niyo, mga kapatid? Imbes na kayo ang ma-highlight on the front of the stage, you would be like a mirror directing, pointing back to the one who gave you those gifts. According to James chapter 1 verse 17, puntahan po natin. James chapter 1 verse 17, every good gift and every perfect gift is from above, and cometh down from the Father of lights, which whom is no variableness, neither shadow of turning. So, isa-isahin po natin yung every detail ng verse na ito. Napakaganda, mga kapatid. Every good gift, lahat ng binibigay sa atin ng Panginoon. At ano yung binibigay ng Panginoon? It is a gift, mga kapatid. And every perfect gift is from above. Galing sa langit. Galing ito sa Panginoon. And cometh down from the Father of lights. Amen. Ang ganda ng example natin kanina, no? Galing sa Panginoon yung gifts natin. And we will act as the mirror, pointing back, highlighting back to Him. Yun dapat, mga kapatid, ang magiging reaction natin. Bakit? With whom is no variableness. Ibig sabihin ng variableness, unchanging. God is unchanging. At hindi niya babawiin sa atin kung ano bang meron sa atin na binigay niya. If we turn it back to Him, hindi siya nagbabago. Neither is a shadow or a hint of turning. Amen. He is that faithful. At pupuntahan natin sa Psalms chapter 115 verse 1. Puntahan po natin Psalms 115 verse 1. Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory, for thy mercy and for thy truth's sake. Itong verse na ito is ano yung dapat magiging sagot natin when we experience praise. Hindi ako, sa Tagalog, hindi ako. But unto thy name, sa name ng Panginoon, we will give glory, for thy mercy and for thy truth's sake. At kung makikita nyo, mga kapatid, this date back on the time when David, ito si David kasi nagsulat ng Book of Psalms and other, meron pang siyang co-authors nito. But I would like you to understand this. Bakit sabi ni David, not unto us, O Lord, not unto us? Because, first of all, David experienced the gifts from God. Because, bakit? Siya ay simple lamang na shepherd na nahanap ni Samuel. And siya ay na-appoint to be king of Israel. That is a great gift, mga kapatid. That is a great opportunity na binigay ng Panginoon kay King David. But sabi niya, hindi ako, not unto us, but unto thy name give glory. Amen, mga kapatid. So, I would like you to ponder on this. Pag tayo ba'y pinupuri, sino ang nakakakuha talaga ng credit? Ang Diyos ba o ang sarili natin? Based on my experience, mga kapatid, back when I was a little child, pag sinasabi kong glory to God, inisip ko, ay, sa Panginoon man talaga. Pero deep inside my heart, may konting saya eh. Merong, yes, may ganun. Mayroong, kasi ikaw ang nahayag sa harap ng maraming tao. But, yun ang pinaka-blindness pagdating sa pride. Hindi pala natin namamalayan unti-unti na tayong nahuhulog sa ganun. And mga kapatid, I experienced that. That's why, nung matutunan ko ito, dapat pala talaga binibigay ang glory sa Panginoon. Bakit? Because life is just like a wheel.
Kapag ikaw ay nasa tuktok, may times din na mahuhulog ka. And it is a sign na sinasabi ng Panginoon na dapat tayo ay maging humble. Bakit? We are not always on the top. Because ang Panginoon ay may hawak sa ating buhay. Amen? Would your success still glorify God if your name were removed from it? Mga kapatid, amen? Magbibigay ba rin ba tayo ng glory sa Panginoon kapag tayo nasa lows ng ating buhay? Kapag tayo ay nasa bingit na ng ating lapit na tayong maghirap, magdurusa, kaya pa rin ba natin ibigay ang glory sa Panginoon? That is why praise is not optional in success. Amen. Kapag nagsasuccess tayo, nagkakaroon tayo ng success sa ating buhay, it's not optional. Dapat binibigay natin agad sa Panginoon after that. And another thing, it is a protection against pride. Amen. So sana po ay matutunan po natin ito. Number 2, expect lows even in high seasons. Ito yung sinasabi natin kanina. Blessing does not cancel adversity. Amen. Ibig sabihin, kahit nasa top ka, hindi mo pa rin may iwasan na meron ka pa rin adversity or paghihirap. Amen. So, ano pong sinasabi sa Bible? It's in John chapter 16, verse 33. These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Amen. Alam niyo ang comparison, mga kapatid, between God and us? God is always on the top. Tayo, we are variable. Amen. That is why in the world that we have tribulations and strife, dapat ibibigay pa rin natin ng positive reaction kapag nararanasan natin ito. Expect it na dapat yung saya natin sana is ipantay natin kapag tayo ay nasa top and tayo ay nasa bottom. Amen. Is your faith prepared for loss or only built for gain? That is why, mga kapatid, maraming nawiwindag pagdating sa faith natin sa Panginoon. Kasi ang naiisip lang nila sa Panginoon is puro gain. Yan. Narinig na ba kayo, mga kapatid, ng isang miyembro sa isang church na ang puro pagpapasalamat niya? Salamat sa Panginoon dahil maganda yung ani namin. And habang ino-observe mo yung kanyang Thanksgiving, ang mapapansin nyo, puro physical na mga bagay ang kanyang pinagpapasalamat. And that is a little bit dangerous. Bakit? Kasi once na maka-experience ka ng trials na binigay ng Panginoon, can you handle it? Can you prepare for it na mawalan ka? Or baka gain lang ang gusto mo? Amen. 1 Peter chapter 4 verse 12. That is why, mga kapatid, dito natin ma-understand na ang Panginoon is not an investment. Amen. Baka yan na iniisip natin, mga kapatid. Ako ay makikinig ng daily devotion araw-araw. Ako ay magsasamba sa Panginoon araw-araw. Ako ay magbibigay ng tithes para sa Panginoon. Para ako ay magkaroon ng magandang ani. Mga kapatid, that is an Old Testament doctrine. Sa Israelites yan. But we bilang saved, anong dapat reaction natin? Punta tayo sa 1 Peter chapter 4, verse 12. Beloved, think it not strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened unto you. Ang verse na ito ay pinapakita na ang trials and tribulations is normal for a believer. Amen? It's not just the tops. It's also the bottoms. We must accept it. Yun yung dapat magiging reaction natin. Ang reaction natin hindi yung magbibigay ng tagumpay dun sa praise lang na yun. Isipin mo din kung ano dapat reaction mo kapag ikaw ay nasa low na.
Amen. Do you trust God's presence in the valley as much as His provision on the mountain? Amen. Naalala niyo yung kanta? But the God of the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. Amen. That is, alam niyo kung bakit binibigay ng Panginoon ng lows? It is for us to acknowledge Him. Amen. Because when things go wrong, He'll make them right. Amen. Kasi minsan overshadow tayo dun sa galing natin kapag tayo nasa top. That's why God give us some of the lows para siya ang makita natin. Amen. And number 3, pressure yourself to do more for God, not less. Ito yung gusto kong bigyan ng punto, mga kapatid. Kapag ikaw ay nasa top, kapag ikaw ang pinaka nakikita mo, ikaw ang spotlight, not only will you give back the glory to God, not only you will expect the lows of your lives, but also you will pressure yourself to do more. Mag-strive ka pa. For example, mga kapatid, ako, nakuha ko yung scholarship. Hindi naman hindi wala akong kakontentuhan, but it will act, I will give the mindset of my mind. Sabihin ko, maraming nag-e-expect sa akin. Maraming nakatingin sa akin kung ako'y mahuhulog. Maraming nakikita sa akin na I'm on the top. But when I fall down, ito na. Kasi mga kapatid, ang mga tao, ang tinitignan talaga nila kapag ikaw ay nasa top, yung kahit kunting-kunting mistakes mo, bibigyan nila itong diin. Gagawin nilang main factor yon. And gusto nila ikaw hatakin pababa. That's the reality, mga kapatid. Comfort must never replace commitment. Once you're on the top, ibig sabihin, hindi ito comfort. It is commitment. Mas lalo sana itong drive para sa atin upang tayo ay magpursige. 1 Corinthians chapter 9, verse 24. They that which run in a race, run all, but one receiveth a prize. So run, that ye may obtain. Napakaganda ito, mga kapatid. Bakit? Sa ating buhay, of course, it is a race. And sabi ni Apostle Paul, know ye not that which run in a race, run all. Ibig sabihin, dapat natin kompletuhin yung journey. Dapat natin kompletuhin yung track. We will example the times that we are on the top when we are running at top speed. Ibig sabihin po nun, kapag tayo natakbo ng sobrang bilis, mas mabilis tayo sa iba, mas nauunahan natin sila, na-overtake natin yung iba. But, ano yung cost ng pagkakaroon ng top speed? Ikaw ay hihingalin. Ikaw ay magkakaroon ng konting burden. Ikaw ay magkakaroon ng konting habol ng hininga. And that will cause you na ikaw ay bumagal. But ang sabi ni Apostle Paul, ibig sabihin ng ikaw ay bumagal, tapos na ang race mo. Hindi, mga kapatid. That is why sinasabi dito that you must pressure yourself na tumakbo pa rin. Bakit? Dahil dun sa prize. Ano yung prize na yun? Kakadiscuss lang, mga kapatid, kanina. That is the crown of righteousness. Amen, mga kapatid? Sana yun yung goal natin, hindi yung goal natin dito sa earthly things. Of course, it is important. But what is more important is eternal things. Amen, mga kapatid? Things that are eternal. So, Ecclesiastes chapter 9, verse 10. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whither thou goest. Ito yung reality na gusto ipahatid sa atin ni King Solomon, mga kapatid. Na kung ano man ang meron tayo, whatsoever thy hand findeth to do,
do it with thy might. Yung pinaka-best natin. Ano po ang gifts natin na binigay sa atin ng Panginoon? For me, mga kapatid, alam ko ang gifts na binigay ng Panginoon. May gift na binigay sa akin ng Panginoon ng wisdom, sa instruments, etc. And anong sabi ng Panginoon? Anong encouragement sa atin? According to the Bible, we must enhance those gifts. We must use them with all our might, mga kapatid. At there is no better way to enhance them than to do them constantly, mga kapatid. Ano pang silbi ng ikaw ay malakas kung hindi mo pala gagamitin siya? Amen. Tulog ka ng tulog eh. Anong silbi ng ang skill mo pagdating sa pagwa-welding, pagdating sa pagka-carpentry? And alam niyo mga kapatid, hindi niyo ma-appreciate yon kung ang isang tao ay tamad-tamad. Amen? Patama yun sa sarili ko. Kasi minsan talaga nakakatamad talaga ang buhay eh. Kahit anong silbi ng iyong katalinuhan, kung hindi ka nagre-review, wala rin yung silbi. Amen, mga kapatid? That is why we must push ourselves to the limits. Has success increased your obedience or reduced your urgency? Ibig sabihin, mga kapatid, pag ikaw ay nasa top, hindi ka pwedeng pahila-hilata lamang. Dapat ito ay magbibigay sa atin ng urgency to do more. Are you using your position to serve or to settle? Amen. Serve or to settle. That is why, bilang mga anak ng Diyos, hindi dapat tayo mapakali kung save na tayo. Basta save na lang tayo. Amen? Maunawaan ko lang yung salvation, okay na ako doon. No. We must not be content on that. We must know more about God. Know more about His words. That is why meron tayong Bible. Meron tayong mga pastors. Meron tayong preachers. Meron tayong evangelists. For us to gain more knowledge about Him. Amen. Spiritual discipline keeps success from dulling devotion. Gets niyo po ba? Ang spiritual discipline para sa ating pagpupursigi keeps success. Yung patuloy natin na success sa Panginoon from dulling devotion. Ano yung dulling devotion? Dull. Mapurol. And parang wala nang sharpness. Alam niyo yung feeling na kapatid na a-attend ka na lamang ng linggo dahil parang nakasanayan ko na. Ganyan. Wala nang yung spark. Ibig sabihin mga kapatid, mas better pala yun na i-push natin yung ating gifts kaysa sa wala tayong ginagawa sa church. Wala tayong ginagawa para sa Panginoon. So for our conclusion ko, konti lamang ito. Tingnan niyo po, umabot lang ako ng 25 minutes. Being on the top is not a reward to relax. Ibig sabihin mga kapatid, itong buhay natin, there is no time for patamad-tamad. Of course, we need to relax. But, ibig sabihin, kapag the more na inaangat ka ng Panginoon, the more na binibigay sa atin, ginagawa tayong stewards noong gift na yon para tayo ay magamit pa niya lalo. It is a responsibility to steward. The believer's calling in success is simple but demanding. Give God the glory, remain steady through coming trials, and press forward in faithful obedience. Kaya ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 25 verse 21, well done, thou good and faithful servant. Sana pagdating natin sa langit, mga kapatid, masasabi ng Panginoon sa atin ito. Dahil every time na makikita natin na tayo inaangat ng Panginoon sa buhay, the more na iisipin natin, it is for your glory, God. And I will do more for you, even in my lows. Amen?
Sana po ay matutunan po natin po ito. And it is also an encouragement to me na sasabihin ko that my one success doesn't mean na mag-settle na ako doon. It is for me to keep rising, to keep evolving, to keep determined for God's work, not mine, mga kapatid. Amen? Sana po maiwasan natin ang pride na nangyari kay Lucifer with these things. And let us pray, mga kapatid. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa inyong pong salita. Tunay po, Lord, na kayo po ang nagbibigay sa amin ng gifts, ng kakayahan. And I pray, Lord, na magamit po namin po ito para po sa inyong kalwalatian. Hindi po sa amin ito. According po sa inyo pong salita, you are the Father of light na galing sa langit na binibigay niyo po sa amin. And may we act as your messengers, Lord, as your ambassadors, na kapag kami ang na-highlight, hindi yung ambassador yung na-highlight dapat, kundi yung pinuno ng nation. At alam po namin na kayo yun, Lord. I pray that we may heed this in our hearts and mind, lalong-lalo na po sa inyo pong lingkod. In Jesus' precious name I pray. Amen.